Example 3 na tayo. So, this time, ibang case naman. What if tatlong points ang given? Hahanapin natin ngayon kung ano yung equation ng parabola natin. So, ang gagawin natin dito, class, is that hindi ba't yung ating general form ng ating equation sa parabola ay x squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. So, eto ngayon, dito tayo magbabasa na ulit para makuha natin, magkaroon tayo ng iba't ibang mga equations at para makuha natin yung value ng ating d, value ng ating e, at saka value ng ating f. So, ang gagawin lang din ulit natin, kagaya ng ginawa natin doon sa una, especially doon sa circle natin, iisa-isahin nating substitute ang mga point natin dito sa ating general form para makapag-generate tayo ng different equations natin. So, sa point 1 natin, meron tayong 1 and 1. So, isa na isa-substitute natin muna dito sa ating general form. So, eto ang x and y natin para hindi kayo malito. So, meron tayong 1 squared plus 1x. Sorry, baliktad. Plus 1d plus 1a plus f is equal to 0. Simplify natin. 1 squared is 1 plus, d na lang ilagay natin. Indicated na may 1 siya dyan. Plus e plus f is equal to 0. So, ito ngayon ang magsisilbing equation 1 natin. Proceed naman tayo sa point 2 natin or pangalawang point na given, that is 2 and 2. Yan naman ang sasubstitute natin sa ating general form. Ito ulit ang x natin at ito ang y natin. So, magiging 2 squared plus 2d plus 2e plus f is equal to 0. Simplify ulit. 2 squared is 4 plus 2d plus 2e plus f is equal to 0. Ito naman ngayon yung magsisilbing equation number 2 natin. And for our last point, yun yung negative 1 and 5. Okay? So, yan ulit ang sasubstitute natin. Ito ang x, ito ang y natin. So, magiging negative 1 squared plus negative 1d plus 5e plus f is equal to 0. Simplify ulit natin. Negative 1 squared is still 1 minus 1d or d na lang ang ilagay natin plus 5e plus f is equal to 0. So, ito naman ang ating third equation. Okay. Next is subtract tayo or elimination method tayo kahit alin sa kanilang tatlo para makapag-generate pa tayo ng equation 4 natin at saka equation 5 natin. Pero ang gagawin lang natin ay unahin na natin itong si equation 1 at saka equation 2 natin. So, copy natin. 1 plus d plus e plus f is equal to 0. And then yung equation 2 natin, that is 4 plus 2d plus 2e plus f is equal to 0. So, magsusubtract tayo or elimination method tayo. 1 minus 4, that is negative 3. 1 minus 2, that is 1, negative 1. So, magiging negative d na lang ito. 1 minus 2 ay negative 1. So, magiging negative e na lang din ito. And then, ito namang f natin, ika-cancel na natin yan. Kasi 1 minus 1 is 0. Okay? So, cancel natin yung f natin. Mag-equal to 0 agad na tayo. Ito na ngayon yung magsisilbing equation number 4 natin. Sunod naman na i-subtract natin ay ang ating equation 2 at saka equation 3. So, ang mangyayari dyan, pag subtract natin, 4 plus 2d plus 2e plus f
is equal to 0. And then yung equation 3 natin, 1 minus D plus 5E plus F is equal to 0. Subtract ulit tayo. So, 4 minus 1 magiging 3. 2 minus negative 1 ay positive 3. Kasi negative, mag-add tayo dyan. 2 minus 5, that is negative 3. 3e. Then again, itong f natin, cancel natin kasi 1 minus 1 is 0. And mag-equal to 0 na lang din ulit tayo dyan. So, ito na ulit yung magiging equation number 5 natin. Okay. So, meron na tayong 5 equation. Ang gagawin ulit natin ay kukunin itong equation 4 and equation 5 at saka i-subtract natin para makapag-cancel tayo at makuha natin yung value ng D or E kung alin man ang gusto nyo unahin sa kanilang dalawa. Okay, so unahin ko na negative 3 minus D minus E is equal to 0, and then 3 plus 3D minus 3E is equal to 0. Subtract natin. Kapag isusubtract natin, at wala tayong makitang maka-cancel out sa kanila kay D or tsaka sa E, ang gagawin natin dyan ay magmumultiply tayo ngayon ng number kung saan magkakaroon tayo ng mai-eliminate pag nag-multiply tayo, no? So, since ang gusto kong matira ngayon, ang kukunin natin ngayon ay si D, i-eliminate natin si 3. Ang gagawin natin ngayon, mag-multiply tayo both side ng 3. No, para maging 3 and then ma-cancel out natin si E diyan. So, ang mangyayari ngayon ay 3 times baba ko lang. Sige, okay lang. 3 times negative 3, that is negative 9. And then, magiging negative 3D. And then, negative 3E. Still, is to 0 ay kasi 3 times 0 is 0 pa rin. So, burahin ko na ito at ibaba natin yung ating na-multiply na. Yan. Yan na ngayon yung gagamitin natin para makapag-eliminate na tayo. Ngayon, negative 3 minus negative 3, syempre cancel out na yan, no? Okay, so negative 9 minus 3, ang sagot ay magiging negative 12. And negative 3 minus 3, magiging negative 6D. Syempre cancel out yon, equals to 0. Para makuha natin si D, ilipat natin si negative 12 sa kabilang side ng equation. Magiging positive siya dyan. Divide both side lang ng negative 6 para matira si D. So, 12 divided by negative 6 ay negative 2. So, eto na ngayon ang value ng ating D, which is negative 2. Okay. Ngayon naman, after nating makuha si letter D, gagawin lang ulit natin ay i-substitute itong D natin either sa equation 4 or equation 5 para makuha naman natin si E. Pero ang gagamitin na lang natin ngayon ay sige, gamitin na natin yung ating fifth equation, which is 3 plus 3D minus 3E is equal to 0. Tandaan yung D na nakuha natin ay negative 2. So, yan, isa-substitute lang natin dito sa T. Papalitan lang natin si D ng negative 2 para makuha natin yung value ng E natin. So, 3 plus 3 times negative 2 minus 3E is equal to 0. 3 times negative 2 is negative 6 minus 3E is equal to 0. So, 3 minus 6 is negative 3 minus 3E is equal to 0. Lipat natin sa kabila si negative 3. Pag nilipat natin siya, magiging positive 3 siya.
So, divide both side by negative 3 para makancel natin yan at matira na lang si e. 3 divided by negative 3 is negative 1. So, ito naman ngayon ang value ng ating e. Ang e natin ay negative 1. Okay, so after that, meron na tayong d at saka meron na tayong e. Ang gagawin na lang natin ngayon para makuha si f ay kumuha ka kahit alin man sa tatlong ito, sa mga tatlong original na equation natin, kahit sino sa kanila ang piliin mo dyan, okay lang. Pero ang gagamitin natin ngayon ay yung ating first equation. So, ang first equation natin ay 1 plus b plus e plus f is equal to 0. Substitute lang natin tong d natin. Nakuha nating d at saka nakuha nating e dito para makuha naman natin ngayon ang ating f. So, 1 plus negative 2 plus negative 1 plus f is equal to 0. Simplify natin. 1 minus 2 minus 1 plus f is equal to 0. 1 minus 2 minus 1, that is negative 2 plus f is equal to 0. Simply transfer na lang natin yung negative 2 natin sa kabilang side. Yun na magiging value ng ating f. Okay, kompleto recados na tayo. Meron na tayong d, meron na tayong e, at saka meron na tayong f, which is equal to 2. Ang gagawin natin ngayon para makumpleto na natin at makuha natin, kasi hinahanap natin dito ay yung equation, right? So, gagawin natin ay isa-substitute natin tong value ng d, e, and f natin dito sa ating general equation ng ating parabola. So, sulat natin. That is x squared plus dx plus ey plus f is equal to 0. And we have x squared plus yung value ng d natin, that is negative 2x, plus ang value ng e natin ay negative 1, y plus yung value ng f natin, which is 2, is equal to 0. Simplify natin yung mga signs natin. X squared minus 2x minus y na lang yan kasi kahit hindi natin sulat yung 1, okay lang, plus 2 is equal to 0. So, eto na ngayon yung sagot na hinahanap natin na equation ng ating parabola na may given na 3 points. Okay? We have x squared minus 2x minus y plus 2 is equal to 0.